Hindi naman talaga sila, nag-work yung kanilang partnership dun sa mga una nilang mga series. At saka, magaling talaga. Maris is very talented. Diba? Hindi natin pwedeng i-discount yun o disregard. Talented talaga si Maris. Si Anthony Jennings naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa screen. Kaya nung sinabi ng management at ng star na isama natin tong sabi ko, let's go. Sabi ko, isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan lagi siyang kasama sa movie ko pero hindi natutuloy. Alright, thank you guys. Kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo, trip ko yun eh. Oo. Diba? Yung ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman. Alam ko yung mapa eh. Kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-uusapan na namin yung mapa sa showtime, na-discuss na nga namin. Yung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung, pag pinapanood ko yung live performances, merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit yan ganyan. Ang tanong lang namin lagi yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahong ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack yung isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng iginanda ng pelikula natin dahil dun sa soundtrack, no? Direct June. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song ngayon. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Okay. Namin. Yun. At kwento nyo, at sigurado kaming kwento ito ng kakilala nyo at malapit sa inyo. Kwento natin lahat. Hindi siya malayo sa bahay, hindi siya malayo sa realidad, hindi siya malayo sa alam ninyo. Kaya lahat tayo makaka-relate. Imposible wala tayong kilalang breadwinner eh. Diba, no? Ang follow-up question ni Natalie, parang mas may partagulan ng dalawa. Si Ate Baby. Talaga? Oo, mas sila. Oo, on and off. Oo. Pero meron din kami. Meron din. Pero mas yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa showtime eh. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi si Lassie nakikita namin nagbabardugulo kay ni Vice eh. Kami ni Vice sa may bardagulan, pero kami, love. Ay, seryoso yung ano namin. Yung pag-ibig namin sa Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. Grabe naman. Pero malala, yung bardahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC noon na parang si Lassie ang kasama mo sa mga major? Masyado daw kasi ako mabigat para sa aeroplano.
Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan, sabi niya, dito na lang ako sa Tokyo. Yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright, going back to Jumbo and Daisy, no, parang, ano yung naging... Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yung nasabi nila. Argus! Nakakatawa po siyang ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman, mabait sila maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nilang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglumulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Talaga? Nakapagpigay nga lang ako eh. Pagkatapos ng excited na, pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Yung title galing sa kanila. Pati shots ha, sinasabi, Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay. Charot! Masaya eh. Walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang tents. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo eh. Tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may input sa ganito. Ay, oo nga yung ganito. Tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input. Lahat parang komportable kasi sa set namin. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya, binibideo daw siya nila sa pag nakakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila ni Lassie, feeling niya daw binibideo siya. Kasi tuwing magkaganon daw siya kay Lassie, si Lassie nakatingin sa kanya, tapos tumutuloy yung laway dito. Oo, parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusap ko yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis nga ako dun wala akong pake. Oo, nagbibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Kasi sabi niya, ba't yun to yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy! Mga pumutok na tigyaho. Sabi niya, sino kumain na may sesame seed dito? Uy! Family. Hindi ka namin kamag-anak, katrabaho lang kita. Thank you mga boys, salamat.